Mensahe TV. Hinihingi ko ang kalinga ng nag-iisang tagapaglikha laban sa isinumang Satanas. Sinisimulan ko ang aking panayam sa pangalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ganap na mapagmahal at pinakamaawain. Ang lahat ng papuri ay bukod tangi na para lamang sa Allah. Ang pagpapala ay para sa huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kasamahan at ang lahat ng naniwala sa kanila hanggang sa dulo ng panahon. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapayapaan, habag, biyaya, kagandahang loob ng Allah ay sumaating lahat. Ang pagbabalik ni Jesus sa dulo ng panahon. Ang unang dapat na malaman ng sangkatauhan hinggil sa paniniwala sa pananampalatayang Islam, ang sinumang hindi naniwala kay Jesus ay sa impyernong apoy siya magpakailanman. Bahagi ng kaligtasan sa pananampalatayang Islam na kinakailangang ang sinumang isinuko ang sarili sa nag-iisang tagapaglikha, kinakailangang sumaksi siya na si Jesus ay isa sa dakilang sugod ng Allah. Siya ay lingkod at alagad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang dapat nating mabatid bilang kasunod, 1/3 ng Quran ay nagsasaysay hinggil sa lahat ng mangyayari sa dulo ng panahon. Kabilang dito ay ang pagbabalik ni Jesus. Batid natin na sa pananampalataya na nasa labas ng Islam ay wala ng impormasyon hinggil sa kanyang pagbabalik sa dulo ng panahon. Isang talata na lamang nababanggit. Isang impormasyon na kung saan siya ay darating sa gabi ng tulad ng isang magnanakaw na walang sinuman ang nakakakilala sa kanya. Hinula noong 1989 ng isang Koreana na born again na si Sonia Yang, November 1989, bababa raw si Jesus, subalit hindi naman nangyari. Marami pang sumunod, subalit ang lahat ng ito'y mga haka-haka. Ang katotohanan, hindi maaaring magkakaroon ng kakulangan sa katuruan ni Jesus at sa katuruan ng lahat ng mga propeta sa kanya-kanyang panahon. Ang nangyari lamang, batay sa sinabi ng Allah, merong nagbago at merong nakialam sa tunay na turo ni Jesus, kaya sa kagandahang loob ng Allah ay ibinalik niya ng ganap ang tunay na turo ni Jesus at ang lahat ng mangyayari sa dulo ng panahon hanggang sa kabilang buhay na ating patutunguhan. Nababahala ang lahat ng mga bansa hinggil sa tinatawag na pagbabago ng klima. At ito ay hindi masyadong lantarang ibinabalita sa tinatawag na mga media at mga pahayagan. Subalit maniwala kayo, lahat ng mga pinuno ng mga bansa ay nababahala hinggil dito. Ang paniniwala ng mga Muslim, ang daigdig ay babalik sa dulo ng panahon. Ang kinalalagyan natin ngayon ang tinatawag na pinaka-peak ng teknolohiya na kung saan modernong-moderno ang ating lipunan at ang ating ginagalawan na sangdaigdigan. Na kung saan isang napakalawak na sangdaigdigan, subalit parang iisang komunidad lamang dahil sa tinatawag na masyadong advance ang ating teknolohiya. Ang lahat ng ito, mga modernong teknolohiya, ang mga sophisticated weapon, ang lahat ng mga kagamitan na tulad ng mga computer, lahat ng ito ay maglalahong lahat sa dulo ng panahon. Lahat ng bagay na bumabatay sa magnet ay magiging walang saysay at ang mga bakal ay magiging pangkaraniwan na lamang. Babalik ang daigdig sa lumang sibilisasyon na kung saan wala ng eroplanong lilipad,
wala nang sasakyan na andar, wala nang mga elektroniya, wala nang mga computer, wala nang mga moderno, anumang mga kagamitan, at wala nang mga sasakyang pangdagat. Lahat ng bagay na bumabatay sa tinatawag na bagnet. Sapagkat dahil sa ginagawa ng mga tao na hindi maingat, sila rin ang lumilipon. Sila rin ang nagsisimulang magwasak sa tinatawag na sangdaigdigang ito sa pamagitan ng kanilang mga imbensyon bilang paglipol at pagwasak sa lahat ng sangkatauhan. Kaya pag bumalik na ang sangdaigdigan sa lumang sibilisasyon, ano ang mga mangyayari? Kabilang dito ang tinatawag na paglitaw ng Antikristo sa dulo ng panahon. 3 taon bago lumitaw ang Antikristo, ay magkakaroon ng tinatawag na pagbabago sa pinomena o kalikasan. Ang 1/3 ng ulan na ibinababa mula sa kalangitan at ang tinatawag na isinisibol ng mga pananim ay maglalaho o ipagkakait. Sa ikalawang taon, ang 2/3 na ibababa ng tubig ulan, ganun din ang 2/3 na ibubunga ng mga pananim ay ipagkakait. Sa ikatlong taon, walang ulan na babaksak at walang pananim na sisibol, at yun ang palatandaan ng paglitaw ng tinatawag na Antikristo. Bakit Antikristo? Sapagkat kapag pinag-aralan natin, nung kapanahunan na si Jesus ay narito, hindi siya tinanggap ng mga Hudyo, maging ang kanyang ina. Mapag-aalaman natin na hindi sila naniniwala na si Jesus ang tunay na Mesayas na katulad ng paniniwala ng mga Kristiyano at maging ng mga Muslim. Kaya merong darating na Antikristo at yung Antikristo na yun ang paniniwalaan ng mga Hudyo bilang tunay na Mesayas. At walang sino man ang makapapatay sa tinatawag na Antikristong ito kundi ang tunay na Mesayas. Ang tinatawag nating Isa al-Masih na isinaling Jesus ang Mesayas. Subalit bago ito mangyari ay gagawa ng mga kahasikan ang tinatawag na Antikristo sa ibabaw ng kalupaan. Siya'y mananatili lamang dito ng tinatawag na 40 araw at ang isang araw doon ay katumbas ng kasyang haba ng 1 taon na kung saan ang sikat ng araw ay hindi lumulubog na ang tagal nito ay 1 taon. At meron din doong 1 araw na kung saan ang itinatagal ay haba ng 1 buwan na hindi lumulubog ang sikat ng araw. At meron din dong 1 araw sa 40 araw na iyon na 1 linggo na hindi lumulubog ang sikat ng araw. At ang natitirang 37 araw ay normal na paglubog at pagsikat ng araw. Ang Antikristong ito ay gagawa ng kahasikan. Sasambahin siya ng mga tao at ituturing siyang Diyos, na kung kaya mapanganib ang paniniwalang ang Diyos ay nagkatawang tao. Siya ay hindi perpekto sa kanyang katauhan. Ang kanyang mga paa ay hindi diretso at merong tinatawag na diferensya. Hindi siya nakalalakad ng tuwid. Paano siya magiging Diyos na naging isang tagapaglikha? Ang kanyang mata ay isa lamang at ito'y nakalaylay, na tulad ng isang ubas, at ang kabilang bahagi ng kanyang mata ay natatabunan ng tinatawag na laman. At merong nakalagay sa kanyang noo na 3 letra na tinatawag na kafara, ibig sabihin kafirun o kafir, disbeliever. Lilinlangin niya ang buong daigdig. Gagawa siya ng tinatawag na kahasikan. Ibig sabihin, bilang pagsubok sa lahat ng sangkatauhan sapagkat binalaan ng mga propeta ang lahat ng kanilang tagasunod at ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang siyang pinakamaraming impormasyon hinggil sa pagdating ng Antikristong ito sapagkat ito'y magaganap sa kapanahunan ng umma o sambayanan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dulo ng panahon. Kapag siya isinamba ng tao, magkakaroon ng mabiyayang pananim at babaksak o bababa ang mga ulan ng masagana at ang mga hayop ay magiging malusog. Subalit kapag ang Antikristong ito
ay hindi sinamba ng tao, magkakaroon ng tagtuyot at taggutom at ipagkakait sa kanila ang tinatawag na ulan. Bilang pagsubok ay magkakaroon siya ng kakayahan na palabasin ang lahat ng mga kayamanan sa ilalim ng kalupaan at ito ay lalabas sa pamagitan ng kanyang pag-aatas na sasabihin niya, kayamanan lumabas ka. At ang kayamanan ay parang magiging mga bubuyog o kawan ng mga bubuyog na lalabas na napakarami. Hanggang sa mga pagdadalamhati at pighating ito ay ipapadala ng Allah ang Messiah Isa na si Jesus, na kung saan walang sino man ang makapapatay sa tinatawag na Antikristong ito. Si Jesus ay bababa sa East Damascus ng madaling araw. Ang kanyang mga kamay ay nasa mga pakpak ng mga anghel. Siya'y bababa, ang kanyang pangangatawan ay pangkaraniwan o katamtaman. Ang kanyang kutis ay puti na mamula-mula. Ang kanyang buhok ay mabasa-basa na hindi naman. Ang butil ng kanyang pawis ay parang mga perlas. At siya'y merong 2 uri ng kasuotan na tinina sa sapro na isang napakabangong bagay. Ipapadala siya ng Allah para patayin niya ang tinatawag na Antikristo. Sa panahong iyon, kapag pinag-aralan natin, sa araw na iyon, ang kapangyarihang ipagkakaloob ng Allah sa tunay na Mesiyas na si Jesus ay ang pambihirang amoy na magmumula sa kanyang hininga, na kung ano inaabot ang kanyang pananaw, ganun din inaabot ang kanyang hininga. At ang sino mang makaamoy nito na walang pananampalataya ay unti-unting matutunaw na tulad ng isang asin kapag inilubog mo sa tubig. Pagkatapos magsagawa ng pagsasala, ang mga Muslim pagkatapos magsagawa ng pagsasala, ang mga Muslim sa pamumuno ng kanilang pinuno at ang nasa likuran kabilang si Jesus ay uutusan niya na buksan ang tinatawag na pintuan at makikita roon ang 50,000 mga Hudyo sa pamumuno ng Antikristo. At kapag nakita nila si Jesus, unti-unti silang matutunaw habang sila'y nagtatakbuhan at tutugwisin ni Jesus ang Antikristo at ito ay maaabutan niya sa tinatawag na al-Lud at doon ay sisibatin niya ito at pagkatapos ay mamamatay ang tinatawag na Antikristong ito. Sapagat ang Antikristong ito, bilang panlilinlang, ay makagagawa ng mga himala na tulad ng pagkabuhay sa patay. O tulad halimbawa, ang isang bulag ay sasanhiin niya na makakita. Kaya akala ng mga tao, ito ang tunay na Mesiyas. At akala rin ng mga tao, sapagat sasabihin ng tinatawag na Antikristong ito, siya ang Diyos na dapat sambahin. Subalit ang lahat ng ito'y panglilinlang na kung kaya kapag sinibat ito ni Jesus at namatay ang Antikristo, ay ipapakita niya ang sanhi ng yung dugo mula sa sibat at sasabihin niya, narito ang Diyos na sinamba nyo at ipapakita niya sa mga tao ang tinatawag na dugo na sanhi ng kanyang pagkasibat. Dito po tayo pansamantalang titigil at pagkaraan po ng ilang paalaala ay ipagpapatuloy natin ang ating tinalakay na paksa.
ipagpapatuloy po natin ang ating paksa na tinalakay sa dulo ng panahon ang pagbabalik ni Jesus. Hindi magaganap ang pagkagunaw ng sangdaigdigan hanggat hindi bumabalik ang tunay na Mesaya, ang tinatawag nating Isa al-Masih ibn Maryam. Isinaling Jesus ang Mesayas na anak ni Maria. Kinakailangang bumalik siya sapagkat walang sinuman ang makapapatay sa tinatawag na Antikristo, kundi ang tunay na Mesayas. Maraming mga haka-haka hinggil sa Antikristo na tinatawag na ito. Kapag pinag-aralan natin, may mga nagsasabi na ang Antikristo, siya rin ang tinatawag na the beast o ang tinatawag na halimaw. May nagsasabing ang Antikristo na ito ay may tatak sa noo na sais at sinasabi nilang ito ay isinilang na mula sa tinatawag na lugar ng Europa. Subalit ang tunay na Antikristo ay nandoon na sa kapanahunan pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batay sa sanaysay na sinabi ng mga Kristiyanong naglayag at nakita nila mismo ang Antikristong ito na naging sanhi ng kanilang pagmumuslim. Siya ay nasa isang isla na nasa direksyon ng tinatawag na at pagkatapos siya'y nakakadena sa isang monastaryo. Sa dulo ng panahon, ang Antikristong ito ay palilitawin sa ibabaw ng kalupaan at maghahasik ng tinatawag na kalagiman. At pagkatapos, lahat ng lugar ay mapupuntahan ng Antikristong ito maliban sa Makkah at Medina sapagkat hindi siya makakapunta rito, may mga anghel na nagbabantay sa tinatawag na mga daan. At itong Antikristong ito ay makikita natin na magiging lantad na ang kanyang paglitaw kapag siya ay nando na sa daan ng Syria patungong Iraq. At pagkatapos, ang binabanggit lamang hinggil sa paglitaw ng Antikristo ay hindi binabanggit at iba't ibang sulok ng sangdaigdigan. Ang lugar ng tinatawag nating gitnang silangan. Dito nagsimula ang gitnang silangan, dito nagsimula sa gitnang silangan ang kasaysayan ng sangkatauhan at dito rin magwawakas, walang pag-aalinlangan. Subhanallah. Kaya itong Antikristo na ito, ang makapapatay lamang dito ay ang tunay na Mesayas. At kapag namatay o kapag napatay na ni Jesus ang tinatawag na Mesayas, meron pang mga lilitaw na iba't ibang uri o meron pang mangyayari na mga pangyayari na tulad halimbawa ang paglabas ng mga uri ng mga tao na nasa ilalim ng kalupaan na tinatawag na Yajuj wa Majuj at sa Biblia tinatawag silang mga Gog at Magog. Sila ay gagawa rin ng kahasikan. Kapag sila ay dumaan sa River Jordan ay hihigupin nila ang tinatawag na lahat ng tubig sa River Jordan. Kapag sila ay dumaan sa mga luntian ng mga halamanan ay kakainin nila ang lahat ng mga luntiang ito. Kaya ang mga mananampalataya kasama si Jesus at ang ilang mga tao ay magtatago sila sa kani-kanilang mga tahanan. At ang mga tagasunod ni Isa alayhisalam na tinatawag ng mga Muslim ay magtatago sila o pupunta sila sa bundok ng Mount Sinai at doon ay mananalangin sila na wasakin ang mga Gog at Magog. Hanggang sa pamagitan ng epidemic ay mamamatay ang mga Gog at Magog at pagbaba nila mula sa bundok ng Mount Sinai ay nagkalat ang mga bangkay. Kaya muli silang mananalangin pagkatapos ay sa pamagitan ng mga ibon na ang kanilang mga leeg ay parang mga leeg ng mga kamelyo ay kukunin nila ang lahat ng ito at itatapon nila sa karagatan at pagkatapos ay magkakaroon ng masaganang ulan. At kapag nagkaroon ng masaganang ulan, ang kalupaan ay magiging parang salamin na kung saan magiging masagana ang pagsibol ng lahat ng mga pananim. Kaya nga batay sa pagkakasalin, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala nang pinakamagandang araw na kung saan ang araw ay sumikat kundi sa panahon ng pagbabalik ni Jesus sa dulo ng panahon. Na kung saan uutusan ng Allah ang ulan na umulan ng masagana at ganun din ang tinatawag na mga kabuhayan. Sinabi ng Propeta Muhammad o kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
na wala nang pinakamagandang panahon na kung saan ang araw ay sumikat, kundi ang araw, ang panahon ng pagbabalik ni Jesus sa dulo ng panahon, na kung saan uutusan ang kalangitan na magpababa ng masaganang ulan, at uutusan din na magbunga at magpasibol ang mga kalupaan ng masaganang pananim, na kahit ng isang tao ay magtanim sa mga mababato, ay sisibol ito ng masagana. Ang isang bata o ang isang sanggol, kapag inilagay niya ang kanyang kamay sa tinatawag na bibig ng ahas, ay hindi siya pipinsalain o tutuklawin ito. Maging ang isang bata ay hindi siya mapipinsala ng isang leyon. At mapapatid din natin na sa dulo ng panahon ay wala ng digmaan, na kung saan ay magkakaroon ng tinatawag na kapayapaan, na katulad ng isang lalagyanan na napuno ng tubig. At dalisay na sasambahin ng Allah, magkakaisa ang lahat ng sangkatauhan at walang sasambahin kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Maging ang mga kamandag ng mga hayop o mababangis na mga hayop ay maglalaho sa dulo ng panahon. Ito yung ilan sa mga impormasyon na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakasentro ng Islam ay dadalhin ni Jesus sa tinatawag na Jerusalem. Lahat ng tao na mabubuhay sa ibabaw ng daigdig sa kapanahonang iyon ay mga mananampalataya. Lahat sila ay nagkakaisa na dalisay na sasambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ng tinatawag na kapanatagan at kapayapaan sa ibabaw ng kalupaan sa pamumuno ni Jesus, na kanyang gagamitin ang banal na Quran at ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit si Jesus ang babalik sa dulo ng panahon? Bakit hindi ang ibang mga propeta? Sapagkat hindi pa natatapos na Jesus ang kanyang mga gawain sa ibabaw ng kalupaan. Unang-una, siya ang nagbigay o siya ang binigyan ng karangalan ng Allah na ibigay ang magandang balita hinggil sa pagdating ng huling propeta sa dulo ng panahon na ang pangalan ay Ahmad. At bilang karangalan ito na ipinagkaloob sa kanya ng Allah, ay hiniling niya sa Allah na mabuhay siya sa kapanahunan na ang propeta ay nananatili rito na hindi mangyayari. Kaya siya ay pangsamantalang iniangat sa kalangitan upang bubalik siya sa dulo ng panahon na kung saan ay nananatili pa ang banal na Quran at ang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito ang kanyang gagamitin bilang kaparaanan ng batas o pamumuhay sa dulo ng panahon. Pangalawa, upang linawin na sa pagmamataas at pagmamayabang ng mga Hudyo ay napatay nila si Jesus, ang anak ni Maria, ang tinatawag na Messiah. Subalit kailanman ay hindi siya namatay. Hindi siya napatay at hindi siya naipako, kundi siya ay inangat ng Allah mula sa kalangitan. At siya ay bababa sa dulo ng panahon. Ang katibayang hindi namatay si Jesus ay matatagpuan din natin sa mga Hebrews 5:7. Na pagkatapos siyang manalangin at humagalhol ng pagkalakas-lakas sa Diyos na makapagliligtas ng kanyang buhay, ay dininig ang kanyang panalangin. Kapag pinag-aralan natin ang mga narration sa loob ng Biblia na pinanghahawakan ng mga Kristiyano, mabapatid natin na iba't iba ang nakalagay doon. Merong nagsasabi na si Jesus ay namatay sa pamagitan ng pagkakapako sa krus, at ito ang paniniwalang ng kararaming mga Kristiyano. Meron namang isang sekta na tinatawag na Saksi ni Jehovah na si Jesus ay namatay naman sa isang patulos. At meron pang tatlong narration o ikatlong narration na kung saan sa mga Gawa 5:30 at sa tinatawag na 1 Peter 2:24, si Jesus ay namatay naman sa punong kahoy. At ang pang-apat, sa mga Hebrews 5:7, siya ay hindi namatay at iniligtas siya ng Diyos. Ito ang pinaniniwalaan ng mga Muslim. Kaya siya babalik upang pasinungalingan ang mga pagmamayabang ng mga Hudyo na siya ay naipako sa krus at namatay. Pangatlo, isa pa sa kadahilanan upang baliin niya ang tinatawag na krusipiho sa kanyang pagbabalik at patayin niya ang mga baboy, at pagkatapos ay i-abolish niya ang tinatawag na jizya.
At kapag ito ay naisagawa niya, magiging mapayapa ang tinatawag na buong sangdaigdigan. Hanggang sa pamunuan niya ito, hanggang sa dumating ang panahon na siya ay mamamatay na katulad ng pagkamatay ng lahat ng mga propeta at iiwan niya naman ang pamumuno sa isa sa mga Muslim. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na mahahati na naman ang mga mananampalataya sa dalawang pananampalataya, ang walang pananampalataya at ang nagpanatili sa tinatawag na tamang pananampalataya. Pangsamantalang ititigil natin ang tinatawag na mga mensaheng ito sa pamagitan ng paalaala mula sa Mensahe TV at ipagpapatuloy natin pagkatapos ng ilang mga paalalang ito. Mensahe TV. Mensahe TV. Muli po tayong nagbabalik upang ipagpatuloy natin ang mga tinalakay hinggil sa mangyayari sa dulo ng panahon at kabilang dito ang pagbabalik na Jesus. Ang mga ibigay naming impormasyon sa inyo ay kabilang lamang sa mga ipinahayag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bilang paglilinaw, si Jesus ay hindi pa namamatay. Hindi nangangahulugan na porket siya ay hindi pa namamatay, siya ay Diyos na. Maraming mga nilikha ang Allah na hindi pa namamatay. Simula nung nilikha sila, tulad halimbawa ng mga anghel. At unang nilikha ang mga anghel, subalit hanggang sa ngayon ay wala pang namamatay mula sa kanila. Sila ang kauna-unahang nilikha. Maging ang matandang Satanas na pinakaama ng lahat ng mga engkanto, sapagat hiniling niya sa Allah na bigyan siya ng palugit hanggang sa dulo ng panahon. Maging ang tinatawag na Antikristo, kapag pinag-aralan natin, more than 1,437 years na ngayon, humigit kumulang ang nakararaan. Subalit, hindi pa siya namamatay at ang makakapatay lang sa kanya ay ang tinatawag na tunay na Mesiyas. Maraming pang mga impormasyon na sinabi ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang isa na dapat nating malaman, ang pinakasentro ng Islam ay dadalhin ni Jesus sa tinatawag na Jerusalem, pagkatapos ng mapayapang pamumuno niya sa loob ng 40 taon. Subalit ang iba ay nagpapaliwanag na sinasabing 7 taon lamang siyang mamumuno sa kanyang pagbabalik sapagat siya ay namalagi na rito noon ng 33 taon. Ang pinakamahalaga ay pamunuan niya ang lahat ng mga mananampalataya hanggang sa itakda sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang tinatawag na kamatayan. Pag siya lumisan na sa daigdig na ito na katulad ng paglisan ng lahat ng mga propeta sapagkat walang sinuman ang itinalaga ng Allah na manatili sa ibabaw ng kalupaan, lahat ay lilisanin ng sangdaigdigan na ito, mahahati na naman ang mga tao sa dalawang kategorya. Ang mga taong mananampalataya at ang mga taong malilihis at maliligaw. Kaya pagkatapos nito ay lilitaw ang dalawa sa dakilang palatandaan na ang pagbalik o ang paglitaw ng tinatawag na halimaw sa ibabaw ng kalupaan, ad-daabal ard. At ang baliktad na pagsikat ng araw, na kung saan ito ay babaliktad at kapag ito ay nangyari, hindi na maaring tanggapin ang pagsisisi o pagbabalik loob ng isang tao. Ang halimaw ay hindi mamiminsala. Ang kanyang tangkad ay 21 talampakan na siya'y lilitaw sa ilalim ng kalupaan at tatatakan niya ang mga tao ng 2 uri ng tatak.
tatak ng mananampalataya at tatak ng walang pananampalataya, na siya'y merong daladala. Ang dala niya ay ang baston ni Musa at ang tinatawag na Star of Solomon. Sa pamagitan ng mga tatak na ito ay malalaman ang mga mananampalataya at walang pananampalataya. Kaya sa pagtitipon, dahil sa kanilang mga tatak, ay makikilala kung sino ang tao ng paraiso at ang tao ng impyernong apoy. Hanggang sa merong isang pinong-pinong hangin na maaamoy o mahihinga o masisinghot ng lahat ng mga tao at ang mga walang pananampalataya ang siyang mananatili rito. Lahat ng may pananampalataya na makaamoy ng tinatawag na pinong-pinong hangin na ito na magmumula sa Yemen ay mamamatay silang lahat. Hindi pa hihintulutan ng Allah na ipakita ang pangingisay ng sangdaigdigan sa mga mananampalataya. Kaya kahit na ang isang mananampalataya o isang tao na nagtataglay ng kasing isang bigat ng atom na pananampalataya ay matitikman niya ang tinatawag na kamatayan. Kaya sa dulo ng panahon, ang matitira lamang dito ay ang mga walang pananampalataya at gagawin nila ang lahat ng mga karumal-dumal na gawain. Sasamba sila sa mga rebulto, sasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, at gagawin nila ang mga bagay na kung saan karapat-dapat para sa kanila na ipakita ang pangingisay ng sangdaigdigan. Kaya hindi gugunawin ng Allah ang sangdaigdigan hanggat meron pang sumasamba ng dalisay sa Kanya. Yung tinatawag nilang mga Muslim ang kanilang mga sarili. Kapag wala nang sumasamba ng dalisay at ang mga tao ay naglalagay na ng katambal at dinudungisan na nila ang pagiging bukod-tangi na karapatan ng Allah sa pagiging sinasamba, ay wawasakin na ng Allah ang sangdaigdigan. Pagkatapos nito ay ipakita sa mga walang pananampalatayang ito ang pagbabaksak ng mga kontinente o pagkakolaps ng tinatawag na mga kontinente sa tatlong sulok ng sangdaigdigan, isa sa East, isa sa West, at isa sa Arabian Peninsula. Of course, bago ito mangyari, mawawala na ang lahat ng mga talata ng banal na Quran at wala nang magsasagawa ng Hajj at Umrah at wala nang magbabasa ng banal na Quran kasi mga walang pananampalataya na ang nananatili o natitira sa ibabaw ng kalupaan. Wala na ring nagsasabi ng tinatawag na la ilaha illallah. Ibig sabihin walang sino man ang bukod-tangi at karapat-dapat na sambahin kundi ang tunay at bukod-tanging tagapaglikha, ang Allah. Maaring may mga mangilan-ngilan na nagsasabi ng la ilaha illallah subalit hindi nila alam ang kahulugan nito, ito'y naririnig lamang nila sa kanilang mga ninuno. Pagkatapos noon ay kakalat ang apoy sa ibabaw ng kalupaan at pagkatapos nitong kumalat, may mga kusang pupunta sa tinatawag na Shams na isinalin sa wikang Tagalog na Syria o sa wikang English na Syria. Doon ang huling pagtitipon-tipon ng lahat ng mga nilikha na matitira sa dulo ng panahon. May mga kusang pupunta roon, merong nakasakay ng 3, merong 3 nakasakay sa kamelyo, 4, 5 o di kaya ay 6. May mga tao naman na hindi pupunta roon ng kusa na kung kaya susundan sila ng apoy kahit saan sila pumunta. Kaya mapupuno ng apoy ang ibabaw ng sangdaigdigan at ang lahat ng tao ay magtitipon-tipon sa tinatawag na Syria. Ito yung Shams. Ito yung translation sa wikang English. At pagkatapos doon, mangingisay ang sangdaigdigan. Kapag nangisay ang sangdaigdigan, ang lahat ng mga nilikha na ninais ng Allah ay mamamatay silang lahat. Ang daigdig ay mangingisay ng matinding pagkangisay nito, na kung saan na parang isang vacuum na binacuum ang mga alikabok. Ganon ang mangyayari sa sandaigdigan, sapagat ang daigdig sa paningin ng Allah ay kasing liit lamang ng isang garbanzo o tinatawag na gisantes. At kapag ito'y nangisay, ang lahat ng tao ay tarantang-taranta, na kung saan sa araw na ito, subhanallah, ang isang ina na nagpapasuso ng kanyang ang kanyang anak, ay makakalimutan niyang meron siyang pinasususo. Ang isang babae na nagdadalang tao ay malalaglag ang kanyang daladala nang hindi niya mamamalayan. Iisipin mo na ang isang tao ay parang nasa lubos na kalasingan. Subalit hindi siya lasing sapagkat napakasidhi ng kaparusahan ng Allah. Hanggang sa tinatawag na pangingisay ng sangdaigdigang ito, nagbabaksakan ang mga bituin na kung saan
ay itataob ng kalupaan ang anumang mga nakalibing dito at anumang mga kayamanan at maglalagablab ang tinatawag na karagatan at ang mga bundok ay gagalaw ng nakakakilabot na paggalaw. Makikita mong ito ay nakabaon at nakatalusok, subalit ito ay gagalaw hanggang sa magsasalpukan ang araw at buwan hanggang sa subhanallah. Mamamatay ang lahat ng mga nilikha na ninais ng Allah. At pagkatapos noon, maging ang mga anghel na nilikha ng Allah ay mamamatay ding lahat, kundi bukod tanging ang Allah lamang ang siyang nananatiling buhay. At pagkatapos sasabihin niya, Manil mulkul yawm, sino ang hari sa araw na ito? Lillahi wahidil qahhar. Ang Allah na nag-iisa at bukod tangi, ang siyang makapangyarihan na walang sinumang makapipigil sa kanyang pagiging ganap na pagiging malakas at makapangyarihan ang tagapagpwersa. Pagkatapos noon ay bubuhayin niya ang ilan sa kanyang mga nilikha na tulad ng anghel at ihiipan ng trompeta. Pagkatapos noon ay araw ng muling pagkabuhay na kung saan ang lahat ng mga nilikha ng Allah ay mabubuhay na maguli sa isang panibagong kalupaan na kulay puti na tulad ng minasang harina na walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang uri ng pagiging kalupaan na ito na puting-puti na walang sinumang makatatago sa ilalim ng kalupaan. Bubuhay na maguli ng Allah ang lahat ng mga nilikha sa panibagong papalitan ng Allah ang kalupaan ng panibagong kalupaan at ganun din ang kalangitan ay papalitan ng panibagong kalangitan at ang lahat ng tao ay naroroon, silang lahat ay nakatayo, walang sinuman ang pahihintulutan na magsalita, walang sinuman ang pahihintulutan na gumalaw, maliban na lamang kung ito ay ipagkakaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga masasama at ang mga bubuti ay magkahiwalay sa araw na iyon. Ito ang araw na kung saan ang haba ng isang araw ay 50,000 years na ang lahat ng tao ay ibig sabihin, nandun sila sa ilalim ng sikat ng araw na napakatindi ng inito ay kasing init ng isang tubig na pinakuluan sa napakataas na sentigrada. Batay sa pagkakasala ng mga tao na kung saan ang kanilang mga pawis ay tatagaktak sa kanilang buong katawan. Merong hanggang tuhod, merong hanggang baywang, merong hanggang dibdib, at merong lampas ng tao batay sa kanilang pagkakasala, maliban lamang sa mga yaong nasa ilalim ng lilim ng Allah. Nasa ilalim ng lilim ng Allah ang 7 uri ng tao. Subhanallah. Naway pangalagaan tayo kapag dumating ang araw na iyon sapagkat ito isang napakatindi at napakagimbal-gimbal na pangyayari sa mga walang pananampalataya. Kaya bilang pagtatapos, naway nakakuha kayo ng aral sa mga aming tinalakay. Muli kong sinasabi sa inyo, hindi tayo mga hayop. Tayo ay mga tao. Sakop tayo ng pananagutan. Akuin natin ang pagiging isang tao natin sapagkat whether we like it or not, sa kabilang buhay, ay pananagutan natin ang lahat ng bagay. Sa kabilang buhay, aakuin natin ang lahat, subalit ang pag-akong ito ay wala ng kapakinabangan sa ating lahat. Sa mga taong tumanggi, nagmataas, at nagpanatili sa pagiging walang pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.